Si Badha at si MS Shen, sila talaga. Ang ganda ng pagkakatugma nila, sobrang bagay. Ang ganda-ganda niya. Si Badha at MS Shen, talagang magandang pagsasama. Para silang ginawa ng langit para sa isa't isa. Oo nga. Ang party ng pamilya Tsi ngayon, baka para i-deklara. Ang relasyon nila. Ah, siya pala si Shen Fanfan. Kagaya ng itsura niya sa litrato. Kaya pala si Jinyan. Lagi siyang gusto. Aray, Ingat. Hindran. Jinyan, parang nasprain ang kakao. Pwede mo ba akong tulungan? Delikado. Tu. Zeno, tu? Hindi ko kilala. Maraming importanteng bisita ngayon. Baka nandito lang para makipagsapalaran. Pasok lang. Yan. Ako. Inimbita ako ni MRC. HMP. Isa lang siyang taga-probinsya. Mababa ang uri. Kakalaman lang niya na mahal ni Bodha si MS Shen. Alam niyang hindi siya katapat. Kaya nagpapatihulog siya sa hagdan. Para lang makuha ang awa ni Bodha. Hindi ko naman iniisip iyon. Ako, Bitawan mo. Jinyan, ang sakit talaga ng paa ko. Mamaya na lang. Ang sakit, Jinyan. Bakit ka agad bumangon? Hindi pa nakikita ng boss. Dapat nakadapa ka lang, mukha siyang. Parang oso. ako ay inimbitahan ni Xi Jinyan. Hindi ba kayo natatakot na magalit siya sa inyo? Ang sakit, Jinyan. Tama na yan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang mahal ni boss ay si Miss Shen. Paano siya magagalit sa isang probinsyanang tulad mo? Ano ang ginagawa ninyo? Kumusta ka? May nasaktan ka ba? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Hulihin siya. Yubay, tumawag ng doktor. Sandali, paalisin ninyo. Bilisan Montag. Ano nangyari? Bakit ganito kalala? Ano ang nangyari? Boss G, walang malubhang problema ang misis. Mga gasgas lang, okay na pagkatapos ng ilang araw na gamot. Sige, naintindihan ko. Boss, nagpapanggap lang ang babaeng ito. Huwag kang maloko niya. Ako, hindi ako. Alam ko. Ang ibig mong sabihin, sinadya niyang mahulog mula sa ikalawang palapag. Sinadya niya talaga. Ang ganyang klaseng taga-probinsya. Gumagamit lang ng masamang paraan para makaakit ng lalaki. Ganon din ba ang iniisip ninyo? Ang tunay na nahulog mula sa itaas. Hindi lang magkakaroon ng kaunting sugat. Tama. Mukhang galit na si boss. Bihira magpakita ng emosyon si boss, pero importante sa kanya ang babaeng iyon. Oo nga. Sige, kung sigurado kayo, Shiyubay. Boss. Dalhin niyo silang tatlo sa ikalawang palapag. Papaaralan ko silang magpanggap na nahulog sa hagdan. Para maramdaman nila ang lasa. Sige. Pakiusap boss, kahabagan ninyo kami. Kung mahulog kami sa ikalawang palapag, mamamatay kami, pakiusap boss. Patawarin ninyo kami. Maaring mamatay kung mahulog mula sa ikalawang palapag. Hindi ba't kayo ang nagsabi na kung magpanggap na mahulog mula sa ikalawang palapag, magkakaroon lang ng kunting sugat? Ano ang kinatatakutan ninyo? Shiyubay, ikinumpara mo kami sa kanya. Ibigay mo tayong tao ng mga probinsya, matigas ang balat at hindi ka mahulog. Sampalin. Akay. Bodha, kami ang nagkamali. Nagkakalat kami ng masasamang salita. Nakikiusap kami, patawarin mo na kami ngayon. Patawarin Montag na kami Buddha. Yung ganitong klaseng tao na galing sa probinsya, mababa ang estado. Hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Ang taong pinili ko, hindi mo pwedeng husgahan. Ngayon, inipon ko kayo para sa aking piging, para sabihin sa inyo. Siya, si Xu Pingran, ay miyembro ng pamilya Xi. Mula ngayon, sino mang hindi respetuhin siya. Ang pamilya Xi ay permanenteng magpuputol ng pakikipagtulungan. Hindi pwedeng maputol ang pakikipagtulungan sa pamilya Tsi. Nga, malaki ang impluensya ng pamilya Tsi. Hindi pwedeng maputol ang pakikipagtulungan. Palang, ang piging na ito ay para sa akin pala. Lahat ng mga bastos na nanakit sa aming binibini ng pamilya Tsi ay hahabulin ng pamilya Tsi, lalo na ikaw. Kapag nahulog ka mula sa itaas, sana ang iyong bibig ay kasing tigas ng iyong buto. Dalhin siya. Opo. Bodha, alam kong nagkamali ako ng salita. Patawarin mo na ako. Yan, tulong mo ako. Pinagtanggol kita at na-offend ang Bodha. Makiusap ka sa kanya. Para patawarin tayo. Ikaw, hindi mo ako naalala? Kaklase kita sa kolehiyo. Ang pamilya Jiang at ang pamilya Shen ay may pakikipagtulungan. Medyo naalala kita. Kahit hindi ko alam ang nangyari, Bodha, pakiusap. Dahil anak siya ng pamilya Jiang, patawarin mo na siya ngayon.
Si Shen Fanfan na ang nagmakaawa, tiyak na papayag siya. Isang pamilya Jen lang, kailan ko ba sila pinansin? Dahil siya, opo. Buddha, alam kong nagkamali ako Buddha, alis. Buddha patawarin montag na kami. Buddha, alam kong nagkamali ako Badha. Hindi ba't may sismis? Nagusto ni Buddha si Shen Pian? Mukhang hindi totoo ang sismis na iyon. Malinaw na si Badha ay may gusto sa kasalukuyang binibini. Oo, mukhang ganon ga. Sa estado ng pamilya Tsi ngayon, hindi talaga nila pinapansin ang pamilya Jiang. Yingyan, tayo. Paumanhin, binibini Shen. Paumanhin, esensya na. Sabi ko na, kung masakit ang paa, huwag kang maglakad ng maglakad. Ako. Ingran, medyo matagal ka nang nakatayo. Masakit na ba ang binti mo? Ako. Ikasigsukingan, di ibia? Madalas kang banggitin ni Badha. Ako si Shen Pian. Matalik na kaibigan ni Jingyan. Kumusta? Ako si. Ako ang asawa ni Xi Jinyan. Ang kabataang misis ng aming pamilyang Xi. Ang aking asawa, si Xi Jinyan. Anong nangyayari? Uun ga. Nabasa na si Buddha. Azawa niya yon. Ayos ka Habang wala ako, ginagatasan mo ang asawa ko. Hintayin montag ako. Jingyan, tunggaw na ipinagawa mo para sa akin. Nadumin, pwede mo ba akong samahan magpalit? Meron din pala siyang custom-made na gown. Mukhang, mahalaga pa rin siya sa puso niya. Yubei. Ihatid mo si Igna Shen sa lounge. Ziga. Ingran, hindi ba may gown ka rin? Bakit di mo suotin? Bakit di mo isuot? Hindi bagay sa akin ang gown. Nasugatan ang paa ni Ailda Shen. Ikaw na ang maghatid sa kanya. Anak, saan ka pupunta? Wala kang narinig sa sinabi ko kanina. Ano-ano nang sinabi mo? Sinabi kong lahat pwedeng umalis, ikaw lang ang hindi. Samahan ng kabataang misis sa pagpalit ng gown. Miss, samahan ko na po kayo sa taas. Tara na po, miss. Luluksi, nandito na po kayo. Shen, anak, nandito ka rin. Gano'n ka katagal sa Pilipinas? Ngayong uwi mo, Hindi na ako alis. magkasama kayong lumaki ni Jingyan. Mag-asawa na siya. Mas bata si Ranran SIO. Kaya kailangan mong tulungan siya sa lahat, Lolo. Alagaan mo siya ng mabuti. Sige po, lolo. Naiintindihan ka o. Anak, kung ang pag-iral natin. Ang sumisira sa relasyon nila. Dapat na bang umalis si Mama? Hindi ako nakakamali, no? Yung Yolox nagsukingran kanina. Nag-transform na sa magandang season. Mas maganda pa siya kay MS Shen sa gown na to. Ang ganda-ganda. Ran, halika kay Lolo. Ibigay mo ang sing-sing. Bilis. Oo. Ipakikilala ko sa inyo, ito. Ang aming bagong may bahay ng pamilya Tsi. Ang kasintahan ni Jingyan. Lolo, baka nagkakamali ka? Tama ito. Anak, ang importante, ako. Hindi nakakamali. Wow, kasintahan pala siya ni boss. Ang ganda-ganda. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba talaga ang bida sa salusalong ito? Siyempre si MS Shen. International na pianist siya. At magkasama silang lumaki ni boss. Zixu Qinghan, probinsya na lang yan. Kahit sa susunod na buhay, hindi niya karapat dapat si boss. Lolo, ang bida ngayon. Hindi ba si Shen Pian Pian? Suking Gran. Pakakasalan mo ba ako? Ang gusto ni Xi Jinyan. Hindi ba si Shen Pian Pian? Bakit bigla-bigla na lang? Ran, anong ginagawa mo diyan? Isuot mo na agad ang singsing. Ako. Matagal ka ng gusto ni Lolo, aking manugang. Woo, bagay na bagay sila. Ang sweet nila. Oo nga, bagay talaga. Grabe ang romansa. Ang sweet. Ang galing. Ang alahas ni Catherine the Great. Napakamahal na kayamanan yan. Yan yata yung Blue Sea Star. Isa pa lang, bilyon-bilyon na ang halaga. Mukhang gusto ipaalam ng pamilya Tsi sa atin na hindi lang nila tinatanggap si Tsukingran bilang may bahay, kundi pinapahalagahan ng todo. Dapat nating Igalang Zia.
Lahat yan, para sa iyo mula kay Lolo. Hindi pwede, Lolo, napakamahal ng mga regalong ito. Ran, gamitin Montag lang yan. Galing yan sa pera ni Xiying yan. Ang kinikita niya, para sa iyo lang yan. Tama si Lolo. Xu Qingran, isa kang probinsiana. Bakit mo inaagaw ang lahat ng ito? Dapat ang mga to ay S.A. akin. Shen, sa kasal ni na Jing yan. Dapat naroon ka. Sa pangunahing mesa ka upo. Lolo Tsi, nasaktan ng pa ako. Kailangan kong magpahinga. Hindi na ako sasama sa kasalan. Uwi na lang ako para magpahinga. Sige. MS Shen, may 1,000,000 sa card na ito. Bantayan mo si Chu Pingran kapag natapos na ang trabaho. Hindi ka mawawalan. Sige, MS Shen. Sigurado akong matatapos ko ito. Aray, Ako na. salamat, Yixi. Hubarin mo ang damit mo, titingnan ko. Ako. Ingat. Ano ba iniisip mo? Sinasabi ko lang na hubarin mo ang damit mo. Para makita ang sugat mo sa likod. Sabi ng doktor, kailangan mong lagyan ng gamot ang sugat mo. Ako na lang. Ako. Nakikita mo ba ang likod mo? Sige, salamat na lang. Ano nang nangyari? Wala, lalagyan na kita ng gamot. Hindi ba't gusto niya si Shen Pian? Bakit niya ako hinalikan? Dahil asawa kita. Masakit ito, tiisin mo lang. Alam ko. Aray. Mukhang malala ang sugat mo sa ibaba. Kailangan kong ibaba ang damit mo, pwede ba? Aray. Huwag kang matakot, nakatakda na tayo, may anak na tayo. Dapat tayong maging tapat sa isa't isa bilang mag-asawa. Ang lala pala, bakit hindi mo sinabi agad? Wala naman ako. Sa harap ko, huwag kang magpanggap. Iksi, tapos na ba? Ay, isuot mo na ang damit mo. Iksi. Pwede ba akong magtanong? Ano? Ikaw at si Shen Pian. Ano ang relasyon ninyo? Dati kaming magkapitbahay, pero nang maghirap ang pamilya niya. Lumipat siya sa ibang bansa. Itinuloy ko siyang kapatid. Bakit mo bigla ito naitanong? Kapitbahay lang pala. Ano ba iniisip mo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Noon may chismis sa labas na. Dati kaming magkasintahan, peke lang lahat yon. Tinuring ko lang siyang kapatid na inaalagaan. Mukhang ako lang pala ang nagkakamali. Ito ang buong first floor. Halimbawa ng floor plan, kusina, dining area, living area at bedroom sa pinakamadaling paraan. Beses sa pangangailangan ng nakatira, idinisenyo. Nakatuon sa tao, comfortable at panatag.
na pangunahing tirahan. Interior Design ni MS. Su, maganda Mayroon ngayong International na Interior Design Competition. Gusto mo bang sumali? Pero basic interior design license lang meron ako. Kaya Montag, yan SA level Emon ngayon. Mataas ang prestihiyo ng paligsahan na to. Ang premyo ng first place ay 200,000. Kahit hindi manalo kung makasali ka. Malalaman mo kung nasaan ang level mo ngayon. Teacher Xiao, salamat. Narinig mo na ba? Not to date SI Young Master Admission. Ha? Kahapon lang nagpropose si Young Master kay Madam. Paano nangyari yon? Kaibigan ko nagtatrabaho sa jewelry shop. Nakita niyang namimili sila ng sing-sing. Naku, hindi pwede yon. Sinabi sa akin yan, wala siyang relasyon kay Shen Pian. Hindi niya ako lolokohin. Madam. MS Shen, lumabas na si Tsukingran. Yingyan, kamusta, Tong Iza? Hindi bagay kay mama, mas bagay sa'yo. Pumili ka ng mas mamahalin. Ikaw na pumili, birthday ni Mama sa katapusan. Hindi ko alam. Anong regalo ang maganda, dati basta galing sa'yo. Gusto niya, kaya ikaw na lang ang hingan ko ng tulong. Dati talagang mabait si mama sa akin, dapat nga. Bigyan siya ng simpleng regalo. Jinyan, tingnan mo tong sing-sing. Pareho ng style sa engagement ring mo Kalokohan. Anong mata yan? Custom made yung sa akin. Isa lang yon sa buong mundo. Totoo pala. Si Jingyan. Niloko mo ako. Tsukingran. Yingyan, saan ka pupunta? Ipak mo tong sing-sing sa hinaharap ang may-ari nito. Ipsilon ako na. Tsukingran, ano nang nangyari sa'yo? Pair. Mula na ng bata ako, namatay ang mga magulang ko at lumaki ako sa hirap sa bahay ng tiyuhin ko. Mula pa noon ako ay 8 taong gulang, alam ko na ang isang prinsipyo. Dapat maging kontento ang tao, ang mga bagay na hindi sa iyo. Huwag mong kunin. Ano ang ibig mong sabihin? Pair. Pagkapanganak ng bata, maghiwalay na tayo. Ano? Hiwalayan mo ako. Pare, ang pamilya mo'y may kayamanan at kapangyarihan. Ako, isang hamak na ulila. Hindi karapat dapat sa iyo. Tsukingran, pwede kang umalis. Pero sasabihin ko sa'yo, sa aming pamilya ng Si, ang tanging daan ay ang maging balo. Si Jingyan, ikaw. Mainit ang ulo mo ngayon, hindi ka maliwanag. Magpalamig ka muna. Tulong. Maita. May naaksidente. Tsukingran. Mga kapamilya, sandali lang po. Jinyan, si Miss Chu ay mabait. Paniguradong ililigtas siya ng langit. Hindi magkakaproblema. Sana, ligtas silang dalawa. Jinyan, huwag kang ganyan. Walang hiya ka. Palagi na lang dahil sa'yo. Kung may mangyari kay Ranran, lumayas ka sa pamilya ng Chi. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat. Hindi ko dapat siya pinaiwan mag-isa doon. Doktor, kumusta siya? May banta ng pagkalaglag. Kailangang mag-bed rest para mapangalagaan ang bata. Kailangan naming magmasid ng ilang araw bago masiguro kung mapapanatili ang bata. Dapat handa ang mga kapamilya. Ang anak ko. Huwag kang mag-alala, okay lang ang bata. Sabi ng doktor, magpahinga ka sa kama.
Pasensya na. Hindi kita dapat iniwan mag-isa. Su Kingran, habang nandito ako. Hindi mo mapapanatili ang bata. Ran, ano ang nangyari? Sabi sa akin ni Jinyan, ligtas naman ang pinuntahan mo. Paano ka na aksidente? May suot na helmet yung tao. Hindi ko nakita ang mukha niya. Kinbran, magpahina ka ng maayos. Sisiguraduhin kong magbabayad ang taong yon. Salamat. Walang hiya ka. Ipaliwanag mo na maayos sa akin. Bakit mo iniwan mag-isa si Ranran? Lolo Tsi, hindi kasalanan ni Jinyan. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat sinabihan si Jinyan na mamili ng regalo para sa nanay ko. Na kamis understanding si Miss Xu. Miss Xu, ako ang may kasalanan. Buti na lang okay ang bata. Kung hindi, talagang malaking kasalanan ko. Pian, naalala ko ang kaarawan ng iyong ina. Sa susunod na buwan, di ba? Sa mga nakaraang taon, hindi kita nakikitang nagmamadali. Gusto kong maghanda ng maaga. May mga bagay na ayaw kong sabihin. Ngunit kung talagang lalampas ka sa limitasyon, huwag mo nang isipin si Lolo Chi. Huwag mo nang isipin ang relasyon. Luluksi, ako at SI Jinyan. Talagang pumili lang ng regalo, wala nang iba. Lolo, si Pian ay talagang... Pinapunta ako para samahan siyang pumili ng regalo. Alam ko ang limitasyon. Ay, may asawa ka na. Hindi mo samahan ang sarili mong asawa. Samahan mo pa ang iba. Paano kung makita ni Ranran? Ano ang isipin niya? Mula sa 8 taong gulang, alam ko na ang isang prinsipyo. Dapat maging kontento ang tao. Ang hindi sa iyo, huwag mong kunin. Lolo, mauna na kayo. Matalino pa rin ang batang to. Ran. Bukas na lang kita dadalawin, ha? Ingat po, Lolo. Shen, halika na tayo. Kinbran, pasensya na. Hindi mo kasalanan. Ako ang nagkamali akong makipag-usap sa iyo. Nagkamali akong magkaanak, nagkamali akong mahulog sa iyo. Hindi kita niloloko. Ang aking ina at ang ina ni Shen Pian ay matagal nang magkaibigan. Itinuring ko lang si Shen Pian. Bilang kapatid kami ay. Pagod na ako, magpapahinga muna ako. CJ. Magpahina ka ng maayos. Hanapin mo siya kahit anong mangyari. Opo. Hinahanap ka ni si Jinyan. Umalis ka na sa Haicheng. Huwag kang mahuli. Ito, naaksidente ang ate ko. Pumunta tayo sa ospital. Ano bang pupuntahan? Mas mabuti pang ang mamatay ang putang yan. Ngunit, Tito, nakipagkasundo na ang ate ko kay Budha. Ngayon naaksidente siya at nasa ospital. Si Budha ay pamangkin mo na. Ano? Nakipagkasundo siya kay Budha? E di magiging asawa na siya ng pinakamayaman? Ay, edi ang dote ay milyon-milyon na? Narinig ko, ang pamilya Tsi ay siyam na henerasyon na isa ang anak, kung talagang nag-miscarriage ang ate ko. E di tatanggalin siya sa pamilya. Ay, tara na. Pumunta sa ospital para humingi ng dote. Hintayin nating malaglag si Tsukingran. Tapos na, yon. Pero grabe ang mga paraan ni Budha. Baka may pera tayo, pero wala namang buhay para gastusin. Ito, ganito na lang ba ang buhay mo hanggang sa huli? Subukan natin, baka maging motor pa ang bisikleta. Uun ka, Laoksu. Dote lang naman ang hinihingi natin. Makatarungan yon, kahit ano pa ang gawin niya. Hindi naman niya tayo pwedeng saktan. Tara na. Tara, SA Hospital. Sino kayo? Umalis ka. Ako ang tiyuhin ni Tsukingran. Palabasin mo siya. Anak ko, bigla na lang nagpakasal ng walang paalam. Ni Dote, Wala. Narito kami para humingi ng paliwanag. Sige, buksan mo ang bibig. Ako na lang. Tawagin mo akong Jinyan. Bibigyan kita. Ako.
Parang may tao sa labas. Pahinga ka muna, lalabas ako para tingnan. Ang tamis. Buddha, itong Ginoo ay tiyuhin daw ng asawa mo. Hindi pa ba sapat ang huling babala, naglakas loob pa rin pumunta dito. Tingnan mo, may sakit ang bata at nasa ospital. Bilang mga tiyuhin at tiya niya, narito kami para dumalaw. Natural lang yun, di ba? Nga, nakalimutan pa nga namin bumili ng prutas. Hoy, Xuking ran. Kakaiba, bakit hindi mabuksan ang pinto? Baka sira, ipinarepair ko na kanina. Kanina, parang may nag-aaway sa labas. Nasaan na sila? Ah, may mga taong naligaw lang kanina, huwag mo nang pansinin. Balik ka na at magpahinga. Pakikinggan ninyo ako. Ako ang nakatatanda sa pamilya ni Tsupingan. Nagpakasal ng walang paalam at walang dote. Labag ito sa mga alituntuning itinakda ng ating mga ninuno. Sa tingin ko, bulok lang yan. Pinagbuntis mo ang pamangkin ko at muntik na siyang malaglag. Kung walang 10 milyon, bukas hahanap ako ng reporter para isumbong ka. Pagdukot sa kabataan. Buddha, ano ang gagawin? Hoy, bayaf, huwag naman. Kahit ano pa ang mangyari, kami ang tanging kamag-anak niya sa mundo. Ang card na ito ay may 1 milyon, kunin mo ang pera at umalis ka sa Haicheng. 1 milyon? 1 milyon lang para putulin ang relasyon namin. Para mo na akong pinamigay sa pulubi. Nga, nagdadalang tao siya ng iyong anak, kambal pa. Hindi bababa sa 10 milyon. Huy. Akay. Binibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Una, kunin ang pera at umalis. Pangalawa, agad-agad kayong mawawala sa mundong ito. Ano ang pipiliin nyo? Ang pipiliin namin ay ang una. Umalis kayo. Bilis, bilis, bilis. Ang mga nangyari ngayon, isang salita man ay hindi dapat. Marinig ni Madam. Opo, Yubay, imbestigahan mo ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Madam. opo. Pagod na ako. Tumigil na kayo sa pagtakbo. Ay naku, kayo pa naman ang pinakamayaman sa Haicheng. 1 milyon lang ang ibibigay ninyo sa amin? Tama. Sabi Montag, Xuking ran. Ay pinalaki natin ng personal. Kahit walang 10 milyon, dapat man lang ay 5 milyon. Teka, kayo ba ang mga magulang ni Tsupingran? Aray, ang tunay na EMA, si ina ni Tsukingran. Ay matagal nang pinatay niya. Ako ang tiyuhin niya. Zeno ka? May 5 milyon sa card na ito. Umupo tayo at mag-usap. Kakalabas mo lang sa ospital. Sabi ng doktor, huwag masyadong pagod at magpahinga ka. Papasensya na, wala akong computer. Kaya hiniram ko ang sa iyo. Pero nagpaalam na ako kay Lolo. Lahat ng gamit sa bahay na ito, pwede mong gamitin. Basta, mag-ingat ka at huwag masyadong pagod. Salamat. Pero 3 araw na lang bago matapos ang paligsahan. Pagkatapos kong iguhit ito, magpapahinga na ako. Ingat ka. Alaynan. Ako muna, pupunta ako sa banyo. Galit pa ba siya?
Hoy, Budha, ang mga magulang ni Madam ay namatay dahil sa sunog. At hindi naagapan. Matagal na ang kaso. Kailangan ng kunting oras. ang driver na may kasalanan. Nahanap na ang bakas ng driver na may kasalanan. Hindi na magtatagal at mahuhuli na siya. Mabuti. Ipagtuloy mo ang investigasyon. Yubei. Alam mo ba kung paano mapapatawad ang isang tao? Bigyan mo siya ng mga bagay na gusto niya at magsalita ng mga matatamis na salita. At magiging masaya si Madam. Sat-sat. Tagapangasiwa Kin. Tulungan mo akong maghanda ng ilang bagay. Suking Ran, magising ka, huwag kang ma-in-love. Hindi siya ang taong pwede mong pangarapin, gising, gising, gising. Hindi ko nakita. Ang asawa ko pala ay napakatalino. Dadaling kita sa isang lugar. Saan? Isang lugar na magpapasaya sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Suking Ran, Ano? ipikit mo ang iyong mga mata. Okay. Ang ganda. Suking Ran, masaya ka? Kung masaya ka, bakit hindi mo ako kayang tingnan? Wala naman. Suking Ran, mag-asawa tayo. Ako si Jin yan. Sa buhay na ito, kung sino man ang pakakasalan ko, sisiguraduhin kong responsibilidad ko siya habang buhay. Huwag kang mag-alala sa hinaharap. Ano ang meron sa akin at siyan tiyan? Responsibilidad lang pala, okay, alam ko na, meron. Medyo malamig na, uwi na tayo. Dapat hindi na siya galit ngayon. Ang ganda, nakuha ko ang unang pwesto. Pasensya na, hindi ko sinasadya, sinabihan ako ng organizer. Bukas ay pupunta ako sa awarding ceremony para makuha ang premyo. Sobrang saya ko talaga. Ilanan. Magaling. Suking Ran. Gurotsu, matagal na tayong hindi nakita. Hindi na ako ang inyong tutor. Hindi kaya ang Ang lupit mo talaga, Gurotsu. Pero habang mas ganyan ka, lalo kitang nagugustuhan. Huwag ganyan, ito ay awarding ceremony. Ayaw mo rin namang masira ang iyong reputasyon, di ba? Ano naman? Sabi nga nila, mabuti nang mamatay sa ilalim ng piyoni kaysa mabuhay na walang pag-ibig. Ikaw, Yalay. Walang hiya ka, nagloloko ka na naman sa labas. Nambibiktima ng babae, di ba? Huwag, mahal, mali ang naiintindihan mo. Siya ang nambiktima sa akin, mahal. nanay ni Hauran, huwag kang makinig sa kanya. Siya ang unang nahara sa akin. Gago ka, ha? Ang ganda ng asawa ko, sa'yo pa ako magkakagusto, Oy, asawa. Jerry, inanyayahan ako ng venue. Para makuha ang premyo. Ang case is dito. Ay kitang-kita ang ginawa mo. HMP, akala MOBA Awards Night ito? Ikaw na nag-aral lang sa adult education. Ang lakas ng loob mo, na mag-claim ng premyo. Tanungin mo, sino ang maniniwala sa'yo? Ako ang graduate student, para man lang award. Ikaw na high school dropout. Ang lakas ng apog mo. International competition ito. Ang judge ay si Master Zheng Hong na national level. Paano ka mapapansin ng gurong iyon? Actions speak louder than words. Nasa phone ko ang text na inaanyayahan ako. Ikaw. Sinadya mo ito. Hanggat nandito ako, hindi mo maluloko ang sinuman dito. Ma'am, kung wala kang ibang valid IE, kailangan mong umalis. Suking Ran, kung papayag ka lang na matulog sa akin, bibigyan kita ng 10 awards. Deal?
Ew, panaginip mo yan. Pukpok ka, sa harap ko mismo nalalandi sa asawa ko. Akala Montag wala ako? Hinapas Montag ako? Bulag ka ba? Hindi mo nakikita tong baboy na nanghaharas sa akin. Hindi mo man lang inalam ang totoo, sinaktan mo ako. Kung hindi mo kailangan ang mata mo, ipamigay mo na lang. Security, palayazin nyo tong balifna tu. Zibakin Nuyo. Subukan niyo lang siyang galawin. Po, Pung Lakan. Ayos ka lang. Kung lakan, itong babae ay sumusunod-sunod lang at tumasok ng walang paalam. Tumutupad lang ako sa tungkulin para sa seguridad ng lahat. Sumusunod-sunod. Ang reyna ng pamilya Xi. Kailangan pa bang sumunod sa iba? Imposible, tu. Ano? Asawa siya ng Puong Lakan? Hindi pwede. Walang kagandahan tong babaeng to. Anong nakita ng Puong Lakan? Paano nakilala ni Tsukingran ang Pung Lakan? Wala akong kinalaman dito, kung lakan. Sila ang nagsabi. Na ang Rina ay demonyo. Kazal anan niya, tu. Gago ka, kasinungalingan. Ikaw ang makitid ang utak. Huwag mo akong idamay, Pung Lakan, Rina. Paumanhin. Misunderstanding lang yon. Aray. Mga basura kayong nag-aaway, wala kayong karapatang manira sa asawa ko. Pung Lakan, pasensya na, bobo ang bibig ko. Maglilingkod ako sa'yo, patawarin mo ako, Rina. Dalhin niyo na. Tulong. Ang lahat ng negosyo ni Jayali sa Haicheng ay nagbawat. Zibuda. Teacher Tsu, nagkamali kami, pakiusap. Dahil kay Haoran, patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Itinuro ko kay Hauran ang pagpapatawad. Hindi ko palalampasin si Jayali. Hatakin palabas. Paumanhin, napahiya ka na naman. Kung may ganito ulit, tawagan mo ako. Alaynan, Jingyan, dumating ka na. Tingnan mo, nakahilig ang kurbata mo. Huwag na. Kinran, tulungan mo ako. ayos na. Ang galing talaga ng asawa ko. Na, magsisimula na ang seremonya, pasok na tayo. Ikaw ang bahala. Si Jingyan, saan ako kulang sa kanya? Ganyan Montag ako minamalit, hintayin Montag. Ako rin ang magiging katabi mo balang araw. Huwag kang kabahan, nandito ako. Mga panauhin, pasensya na sa paghihintay, ipinapahayag ko na ang nagwagisa. Paligsahan ng disenyo ng Floral International ay binabati namin si MS Tsukingran sa pagkamit ng unang pwesto. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Nakita ko ang gawa mo, talagang kahanga-hanga. Sana marami ka pang mapagwagyan sa hinaharap. Teacher Zeng, magpupursige pa ako, salamat. MS Chu, may mensahe ka ba sa pagwagi mo? Nagpapasalamat ako sa paligsahang ito, na nabigay sa akin ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Kahit na nahihirapan sa buhay, may kakayahan pa rin tayong abutin ang magandang kinabukasan. Tsukingran, magsaya ka habang may time. Hindi ka na magtatagal ng ngiti. Ang gawa ni Tsukingran ay kinopya lang. Teacher Zeng, tingnan nyo. Ang disenyong ipinasa ni Tsukingran Ay parehong-pareho sa video. MS, Xu, paki-explain ka. Ano ba talaga ang nangyari? Ano pang i-explain? Nandito na ang ebidensya. Kinopya lang niya.
Isipin mo, kami ay sumali ng maayos. Pero ninakaw ng ganitong tao ang unang pwesto, nakakagalit. Si Teacher Zheng Hong ay kilala sa industriya. Ang taong walang pagpapahintulot sa pamumupya, kahit ang mga mayayaman ay walang pagtatangi. Ang ginawa niya ay parang naghahanap ng kamatayan. Buddha. Agad na imbestigahan kung sino ang may gawa nito. Opo. Ito ay dapat na isang malaking pagkakamali. Han. Mabilis, ipaliwanag mo sa lahat ang totoo. Ito ay talagang isang malaking pagkakamali. May paraan ako upang patunayan na hindi ako nangopya. Pakiusap, kunin mo ako ng isang computer. Ziege. Salamat. Xuking Ran. Talagang inaasahan kong makita ang ekspresyon mo. Kapag walang ebidensya sa account, tiyak na magiging kapanapanabik. Xuking Ran. Kung wala siksiying yan, wala ka. Gustong umangat sa sariling paraan, panaginip lang. Ano ito? Xuking Ran, niloloko Montag ba kami? Wala ka talagang manuskrito. Isang account lang ang nawawala. Mayroon pa akong ibang backup. Tingnan ninyo ang aking orihinal na manuskrito. Mas kumpleto at mas detalyado kaysa sa video. Ito ay sapat na patunay. Ako ang tunay na may akda. Paano nangyari ito? Magaling umunlad ka. Mga kasama, tahimik patutunayan ko. Ang sinabi ni MS Tsukingran ay totoo. Ang unang pwesto ay nararapat sa kanya. Akala mo ba tanga ako at madaling apihin? Hindi nangopya si Tsukingran. Nagkamali ako ng akusasyon. Ang sinabi ni Guro Zheng Hong ay tiyak na tama. Kami ang nagkamali sa kanya. Batiin natin si MS Tsukingran sa pagkapanalo sa unang pwesto ng paligsahan. Congratulations! Baka ito rin ay isang malaking pagkakamali. Maaari kong patunayan. Ako ang tiyuhin ni Tsukingran. Si Tsukingran ay isang tunay na mamamatay tao. Siya ay isang maliit na kaibig-ibig. Noong araw ang kanyang mga magulang ay dahil sa kanya. Namatay sa sunog. Tingnan ninyo ang ekspresyon ni Tsukingran. Malinaw na may konsensya. Sa tingin ko siya ay isang mamamatay tao. Anong karapatan mayroon ang isang mamamatay tao na sumali sa paligsahan at tumanggap ng premyo? Hindi ito ang totoo. Umalis ka na, Tsukingran. Umalis ka na, mamamatay tao. Mamamatay tao, lumayas ka. Mamamatay tao. Ika, Ikaw ay isang malas. Tingnan mo ang sarili mo. Pinatay mo pa ang mga magulang mo. ikaw ay isang mamamatay tao. Mamamatay tao, lumayas ka. Umalis ka na, mamamatay tao. Hingran, okay ka lang? Hindi ako. Hindi ako pumatay. Hindi ako. Naniniwala ako sa'yo. Pung Buddha. Pung Buddha, delikado dito. Umalis na tayo. Hingran, tayo na. Huwag nating hayaan ang mamamatay tao na ito na makatakas sa batas. Dapat siyang ikulong. Tama. Huwag nating hayaan ang mamamatay tao na ito na makatakas. Huwag siyang payagang makatakas. Huwag siyang payagang makatakas. Mamamatay tao, huwag kang umalis. Hulihin siya. Umalis kayo. Binabalaan ko kayo, sinumang saktan ng aking asawa. Ang pamilya Xi ay hindi titigil hanggat hindi siya napaparusahan. Tsukingran, mamatay ka na. Hulihin sila. Mgata. Ano BA 2? Okay ka lang.
Nasugatan ka. Okay lang, maliit lang to. Kasalanan ko lahat. Ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Tsukingran, ang cute-cute mo. Mamatay kang masama. Jayang Zihua, ikaw pala? Papatayin mo ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nalugi ang pamilya ko at ako'y pinalayas. Tapos magtatanong ka pa kung bakit. Sa panaginip ko, gusto kitang mamatay. Narinig nyo lahat yon? Si Tsukingran ay isang malas. Hindi lang niya pinatay ang sarili niyang mga magulang. Pati ang batang ito ay nalugi dahil sa kanya. Siya ay isang salot. Kinamumuhian ng lahat. Kung may saktan ang pamilya ko, papatayin ko rin siya. Sino man ang magsalita pa, mag-ingat sa paghihiganti ng pamilya Tsi. Totoo ang sinasabi ko, Tsukingran, ikaw ay isang. Ikaf. Kahit ang aming pong Budha ay hindi nangahas na magsalita na masama sa binibini. Ano ka, Bea? Huwag niyo akong takutin. Hindi ako takot sa inyo. Hindi ako takot sa inyo. Maraming tao dito. Hindi ako naniniwala na kaya mong patayin ako. Mga kasama, noong ako'y 6 na taong gulang, nasunog ang aming bahay. Wala kami sa bahay ng kapatid ko. Kaya nakatakas kami sa sakuna. Noong sunog na yon, sinabi ng pulisya na aksidente lang. Kung mayroon mang masamang plano sa likod nito, ang pamilya Xi ay gagastos ng lahat ng yaman para malaman ang katotohanan. Mula ngayon, sinumang magbigay ng impormasyon. Ang pamilya Xi ay gagantimpalaan ng bilyon-bilyong bahay at ituturing na habang buhay. Kahit bilyon pang ibayad, hindi na mababalik ang buhay ng kanyang mga magulang. Siya ay isang malas, isang sumpa. Ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bakit may naniniwala pa rin sa ganitong pamahiin? 6 na taong gulang lang siya noon. Ano ba ang alam ng isang bata? Dahil dito. Budha, ito ang tunay na salarin na nanira sa binibini. Buddha, may mga taong sinasadya ang lahat ng ito laban kay Ranran. Dapat mong imbestigahan ng mabuti. Sabihin, kayong 4 ba ay magkakasabwat? Hahaha, Tsukingran. Hindi ko inakala na marami kang kaaway, mukhang. Kahit hindi kita mapatay ngayon. Darating din ang kamamontag. Siya ang nag-utos sa akin. Binigyan niya ako ng 5 milyon para bantayan ang binibini. At kunin ang design para sa kanya. Bakit mo ako itinuturo? Oo, Zianga. Para maghiganti kay Tsukingran. Binayaran niya kami. Gusto niyang sirain si Tsukingran. Jayang Zihua, wala tayong away. Bakit mo ako pinamumuhian? Nagsisinungaling sila. Wala tayong away. Bakit mo ako pinagbibintangan? Ginoo, pasensya na, wala akong magawa. Kailangan ng pera ng kapatid ko para sa gamot. Totoo ang sinasabi ko. May ebidensya sa kanyang telepono. Napatunay na siya ang nasa likod nito. Buddha, Jen Zihua. Ako ang may gusto laban sa pamilya Jiang. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka lumaban. Binibini Shen, nakuha ko na ang design. Ipapadala ko na sa iyo. Hindi na kailangan. Ipadala ang design kay Jiang Zihua. Ang pamilya Jiang ay bangkarote, walang tumutulong. Kung nasa kanya ang impormasyon, mas magiging epektibo. Zihua, kahit kano montag kamuhizi binibiniksu. Hindi mo dapat saktan ang iba. Ang masama, sa'yo rin babalik. Ipinadala lang sa akin ang design na ito. Pinakalat ko lang ang larawan para sirain ang pangalan mo. Pero hindi ko sila binayaran. Malinaw ang ebidensya. Hindi ka pa rin amin. Hindi ako ang nag-utos. Hindi ako. Dalhin siya sa presinto at hayaang mabulok siya sa bilangguan. Hindi ako. Wala akong kinalaman. dalhin na. Kingran. Magkakamag-anak tayo. Kahit basagin ang buto, magkadugtong pa rin ang litid, di ba?
Pakiusap, patawarin mo na kami, nabighani ako ng demonyo. Hindi ko na ito ulitin, pangako. Dalhin na. Sandali, Sukingran, pakikinggan mo ako. Huwag mong kalimutan, nasa pangalan pa rin namin ang papel ng kapatid mo. Ngayon, critical na panahon para sa kanyang college entrance exam. Kapag may nangyari sa amin, wawakasan ang kanyang kinabukasan. Para sa kanya, umalis na kayo, simula ngayon. Tapos na ang lahat kapag muling ginulo ninyo ako. Wala nang pagbibigayan. Sukingran. Siya pa rin ang aking kapatid. Bilisan nyo, umalis na kayo. Mga kasama, nalantad na ang balak kay MS Chu. MS Chu, nagtiis ka, ito ang iyong tropyo. Nagtiis ako. Kung hindi ako tinulungan ni Jingyan ngayon, namatay na sana ako sa inyong pagiging kasabwat ng masama. Alamin kung sino ang mga sangkot na yon, hahabulin ng pamilya Xi ang batas. Walang makakatakas. Opo, Buddha. Jingyan, umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. MS Chu, nagustuhan ko ang iyong disenyo. Sana magtulungan pa tayo sa hinaharap. Guro Zeng, kung may pagkakataon na magtulungan. Magiging karangalan ko iyon. Bakit lagi na lang may pate ka, Sukingran? Baka masakit ito ng konti, tiisin mo na lang. Bakit ka umiiyak? Bakit ako lang ay isang ordinaryong babae na walang kakaiba? Kung wala ang batang ito, hindi tayo magkakilala at hindi ka sana nasaktan. Walang kung nagkakilala na tayo. Nasa isang relasyon tayo ngayon, di ba? Kingran, tanggapin mo na ang nararamdaman ko. Dahil sa'yo, naunawaan ko ang pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao. Ikaw gusto mo ako. Paano? Paano posible yun? Ako. Naniniwala ka na ba? Ako. Naniniwala ka na ba? Ako. Naniniwala na ako. Pwede ba akong manatili ngayong gabi? Nasaktan ako, mahirap mag-isa, tingnan mo. Mahirap maghubad ng damit. CJ. Ibang tulog pala ang sinasabi mo. Kung gusto mo ng ibang tulog, pwede rin kita bigyan. Hindi na, matutulog na ako. Good night. Hoy, Jingyan, Lazing AKO. Pwede mo ba akong sunduin?
Akala mo pupunta ako kay Shen Tian? Hindi ako ay. Tama, akala ko pupunta ka sa kanya. Kasalanan ng asawa ang pagpapagalit sa asawa. Samahan na kita ngayon. Huwag kang matakot. Ngayon at sa hinaharap. Ikaw lang ang nasa tabi ko. Jingyan. Guro Zenghong. Pinapunta ako sa kanyang studio para magtrabaho. Gawin mo ang gusto mo, susuportahan kita kahit na. Kahit gusto mong bigyan ng apo si Lolo. Susuportahan kita. Tawagan mo ako kung may problema, huwag kang aalis, susunduin kita. CJ. Shen Pian. Ran. Ang galing ng kakayahan mo. Pinahalagahan ni Guro Zenghong. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang disenyo ng aking bahay. Para sa iyo ako nagtatrabaho. Nagmamadali si MS Shen, ang disenyo mo. Ayos sa kanyang gusto, may iba pa akong kliyente. Kingran, kausapin mo na mabuti si MS Shen. Tungkol sa disenyo ng bahay, pag-usapan natin kung may problema. CJ. Kayo muna, alis na ako. MS Chu, hindi ba dahil sa akin ayaw mong mag-entertain? Anyway, Shen, huwag kang mag-alala. Profesional akong taga-disenyo. Pakisaad ang iyong hiling. Sa bahay na ito, gusto kong gawing GYM ang third floor. Mas maganda kung malaki ang wind cabinet sa sala, para, pagkatapos naming mag-workout ng mahal ko, pwede kaming mag-inuman para mas masaya. Okay, walang problema. Ran. Pagkatapos mag-workout ni Master Badha, uminom ba kayo? Paumanhin. Buntis po ako, Jingyan. Siya lang ang gumagawa ng healthy na pagkain para sa akin. Anyway, Shen, meron pa po bang ibang hiling? Wala na, ganyan muna. CJ. MS Xu, ito po ang inyong workstation. Salamat. Alam niyo ba, Zia Gazi Xu Kingran. Sabi nila nakapatay na raw ng tao. Tutu kaya? Bakit kaya ni MR Zeng pinasok ang isang killer? Paano kaya kung bigla siyang magalit? Sino ang maggagarantiya sa kaligtasan natin? Huwag po kayong maniwala sa chismis. Hindi ako pumatay ng tao. At lalong hindi ako killer. Walang usok kung walang apoy. Kung wala kang ginawa. Bakit may ganitong chismis? Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Wala ba nagturo sa inyo? Bago nyo malaman ang totoo. Huwag basta-basta humatol. Anong ginagawa nyo? Mr. Zhang, sinuntok po ako ni Chu Qingran ng bote sa mukha. Namaga po ang mukha ko, MR Zeng. Iginagalang ko po kayo, pero hindi ko maintindihan. Bakit niyo po pinasok sa kumpanya ang isang killer? Ulitin ko, hindi ka killer. May balita tungkol sa sunog noon. Kung hindi nyo alam ang totoo, mag-research kayo. Kung magkakalat pa kayo ng sismis, mag-resign na kayo. Ang kumpanyang ito ay walang lugar para sa mga walang utak. Paumanhin, kasalanan ko ito. Hindi ko na supervisan na maayos. Masisipag naman sa trabaho ang mga yan. Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi ko na ito papansinin ngayon. Pero kung may gagamit pa nito para siraan ako, gagamitin ko ang batas. Ziga. Tungkol sa disenyo ng bahay, kumusta na ang usapan nyo ni MS Shen? Plano ko munang gumawa ng raw floor plan para ipakita sa inyo. Sige, inabanggan ko.
Ran. Salamat sa pagdisenyo. Ito, gatas. Binili ko ito para sa'yo. Tikman Montag. Salamat ha. Inumin mo habang mainit-init. Nagsipag kayong lahat. May cup ako para sa inyo. Halika't kumuha na. Salamat. Salamat, MS Shen. Maganda kape mabait kape Nga. Mas maganda pa ito kaysa sa bagong dating kanina. Huwag ninyong sabihin iyan. May egg tart sa pantry. Puntahan ninyo at kainin ninyo ng sama-sama. Salamat. Nasaan ang gamit ko? Tingnan mo, ang bait talaga ni MS Shen. Zhang Yu. Sino ang nag-utos sa iyo na burahin ang base artwork ko? Sino ang nagbura ng base artwork mo? Huwag kang magparatang ng walang basehan. Kanina lang ay kape kami ni Zhang Yu. Hindi siya ganong kleseng tao. Ilang taon na kaming magkasama sa trabaho. Hindi niya gagawin ang ganitong bagay. Sukingran, wala kang ebidensya. Basta ka na lang nakakatang. Gusto mo ng ebidensya? Sige, tignan natin ang kitil. Ang CCTV, sira na ito matagal na. Ebidensya at testigo. Kung may pakita ka kahit isa, papuri kita. Ran. Baka may problema sa computer mo. Bago ako pumunta sa CE, na-save ko na ang base artwork. Pero nung bumalik ako, wala na. Kahit ang mga draft ay nabura ng malinis. Hindi ba't ito ay sadyang pagsira? Ran. Isang design lang ito. Gawa ulit tayo, buntis ka kaya emotional ka. Kakapasok mo lang sa kumpanya para sa maliit na bagay. Huwag kang mag-away sa mga kasama, hindi worth it. Shen. Hindi mo ba naiisip na nakakatawa ang sinasabi mo? Ikaf. Anong nangyari? Jingyan. Ang base artwork na ginawa ko para sa kanya, sinira ng tao, sira ang gift. Walang mahanap na ebidensya. Yubei. 21 century na kung gawin ng malinis. Ang computer at mouse na ito ay regalo ko sa asawa ko para sa kanyang trabaho. Bukod sa fingerprints ko at sa kanya, ang natitirang fingerprints ay nang salarin. Sa loob ng isang oras, lalabas ang resulta ng test. Bago yon, walang dapat umalis. Buntis ka, huwag kang matagal na nakatayo. Tikman mo, pinagawa ko ito ng espesyal. Ang tamis naman. Silitol ang ginamit, walang asukal. Medyo matamis, kasalanan ko. Ikaw ang gumawa. Okay lang, mahilig ako sa matamis. Boss, para sa maliit na bagay lang, hindi maganda ang pagiging A. Maliit na bagay. Sabi mo ako siksiki niyan. Ang sipag ng asawa ko ay nabura, maliit na bagay lang. Hindi ko ibig sabihin yon. Kung ang pumatay ay lalabas ngayon at magsisi, maaari kong patawarin ng bahagya. Kung hindi, kayong lahat ay may kasalanan ng pagtatakip at kayo ang bahala sa mga kahihinatnan. Badha, ako ang nagbura ng disenyo ng iyong madam. Lahat ng ito ay utos niya. Grabe ka. Kanina pa ako nagtatanggol sa iyo, tapos gusto mo akong idawit? Nagsisinungaling ka. Kaninang umaga, sinadya mong sabihin sa akin na si Tsukingran ay isang mamamatay tao, kaya ako ay nasaktan. Sabi mo gusto mong maghiganti, pwede mong burahin ang mga pinaghirapan niyang disenyo. May kasalanan ako, pero hindi mo rin mapapawalang sala ang sarili mo. Mga kasinungalingan mo, kung alam ko na gagawin mo ito, tiyak na pipigilan kita. Ikaf. Yingyan, ako ay inosente. Tiyak na naramdaman niyang hindi na siya makakalabas. Kaya sinadya niya akong idawit. Yingyan. Pian. Akala mo ba bulag ako at utak 5 taong gulang? Yingyan, maniwala ka sa akin, please. Magkasama tayong lumaki, alam mo naman, ako. Palaging mabait ang puso ko. Tama na. Ngayon, dahil sa mga nakatatanda sa pamilya mo, patatawarin kita. Umalis ka. Huwag mo na akong muling makita. Jingyan, gusto mo ngang putulin ang relasyon natin? Talaga pala, hindi mo siya gusto. Mukhang kailangan nating pag-usapan ng mas malalim ang ating relasyon.
Ying yan. Sukingran, ang lit-lit mong kit. Hindi kita patatawarin. Salamat, si Jingyan. Ano ba ang gusto mong gawin? Sukingran, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talaga ang ginawa ko? Napatuloy mong inaakala na gusto ko si Shen Pian. Ikaw at si Shen Pian ay namimili ng singsing. Nakita ko, masaya kayong magkasama. Noong araw na yon, ipinakita niya sa akin ang singsing. Na halos kapareho ng singsing na ginamit ko nang mag-propose sa'yo. Ako ay natawa dahil naalala kita. Pero maraming nagsasabi na dati kayo ay isang magkasintahang nagmamahalan. Puro kasinungalingan iyon. Mga chismis na siya ang gumawa at kumalat. Alam mo lahat. Kung gayon, bakit? Hinayaan mo siyang gawin ang mga bagay na ito. Pagkatapos mawalan ng yaman ang pamilya niya, namatay ang kanyang ama pagkalipas ng ilang taon. Mahirap ang buhay niya. Dahil sa dating pagkakaibigan. Hindi ko binuksan ang kanyang mga kasinungalingan. Gusto ko lang siyang mabuhay ng maayos sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya Xi. Ganito pala. Hindi ko inakala na mukha kang malamig. Pero mabait ka pala. Paano mo naman ako babayaran ang mabait kong ito? Hindi pwede. Buntis ako. Tinanong ko na ang doktor, pwede pagkatapos ng 3 buwan. MS Shen, nahulog ka sa kanal. Madilim sa probinsya, mag-ingat ka. Gusto kong tulungan ninyo ako sa isang bagay. Nazan yung dalawa? Lumabas yung tito ko, may kailangan ka ba? Pwede mo ring sabihin sa akin. May 10 milyon sa card na ito. Gusto kong patayin si Tsukingran. Si Jingyan, itong mga bagay na ito. Marami na akong regalo mula kay Lolo, hindi na kailangang bumili pa. Yun ay regalo ni Lolo, hindi pa ako nagbibigay. Para maiwasan na may magselos ng tahimik. Bilang asawa, dapat kong ipakita ang aking pagmamahal. Mga pagkakamali lang yun, hindi ako selosa. Umuwi na tayo. Anong klaseng alahas ang gusto ninyong bilhin? Ipak mo lahat ng meron kayo. Halak si Jingyan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang daming alahas, paano ko maisusuot lahat? May 365 araw sa isang taon, isang set bawat araw, sapat yan. Si Jingyan, kung magpapatuloy ka pa, magagalit na ako. Sige, susundin kita, pero dapat kang pumili ng ilang set na yon. Sige na nga. Kamay. Okay na ba ito? Mas maganda na ito. Magaling talaga ang panlasa ng asawa ko. Hintayin mo ako dito, pupunta lang ako sa si. Sasamahan kita. Madalas akong umihi pag buntis. Babalik agad ako, hintayin mo ako dito. Ate, Yaozu, bakit ka nandito? Ete, halika, may sasabihin ako sa iyo. Gusto mo ba ng pera? Meron akong konti. ate. Tara na. Badha, wala si Mrs. sa CR. Budha, nahanap ng footage. Kinitnep si Mrs. Niksuyatsu. I-activate ang lahat ng surveillance kahit anong mangyari. Hanapin ang lokasyon ni Suyaozu. Siege. Ate. Gising Kana.
Suya Ozu, ano ang balak mo? Ako ang tunay mong kapatid. Nalala Montag PA palang kapatid kita. Nanghihingi ako ng pera. Bakit ayaw mong ibigay? Nagsasaya ka mag-isa. Bakit hindi mo ako naalala? Suya Ozu, mula pagkabata, lahat ng gusto mo binigay ko. Nakita mo na last time, 500 lang talaga laman ng card ko. Yung mga maliit mong tulong noon, gusto mo bang tatandaan ko habang buhay? Alam ko lang, ikinasal ka sa pinakamayaman sa Haicheng. Nakatira sa mansyon, kumakain ng masarap. Nanghihingi ako ng pera. Ayaw mong ibigay. Pinapalo pa ako ng asawa mo. Pinapalo ako. Suya Ozu, bakit ka naging ganito? Hindi ka ba natatakot masaktan ang magulang natin? Anong tako? Dahil malapit ka nang mamatay. Sasabihin ko na sa'yo, ako ang dahilan ng pagkamatay nila. Ano? Sinindihan ko lang yung kurtina. Sino ba naman mag-akala masusunog ang bahay? Ang daling masunog nung sira-sirang bahay na yun. Suya Ozu, ikaw. Ikaw ang pumatay sa magulang natin. E ano naman? Kapatid kita, papatayin pa rin kita. Huwag nang magsayang ng oras, gawin mo na. Huwag, Ya Ozu. Hindi mo ako pwedeng saktan, labag ito sa batas. Pagpatay sa'yo, ililibing ka rito. Sino ang makakaalam? Tiyuhin, bata pa siya, kayo rin ba? Bayad kami pa gawin ito. Sa susunod na buhay, sana mabait ka na. Xuking Ran. Hindi ko akalain na ang taas pa ng halaga mo. Kaya't mamatay ka ng mapayapa. Gusto niyo ng pera? Magkano? Palayain niyo ako. Ipapadala ko agad sa inyo, pwede ba? Ipapadala ko na ngayon. Ngayon ka pa nagbigay, huli na. Si Jingyan, pasensya na. Si Jingyan. Huwag kang matakot. Okay na. Ksiying yan, ikaf na naman. Sabihin mo. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Jingyan, kung sasabihin ko. Pwede mo ba kaming palayain? Wala kang karapatang magtanong, sabihin mo o mamatay ka. Sasabihin ko, si Shen Pian ang nag-utos sa amin. Pumunta sa banquet hall, gumulo, siya rin ang may pakana. Boss Z, ang kasalanan ay may pinanggalingan at may pinatutunguhan. Kaming mga hamak na tauhan, paano kami makakapasok sa iyong paningin? Ate, mali ako, mga kalokohan lang ang sinabi ko kanina. Silang dalawang matanda ang pumili sa akin na gumawa nito. Ikaw na walang utang na loob, itinuring ka naming aming tunay na anak. Hindi namin inakala na wala kang pagmamahal sa pamilya, ikaw na walang utang na loob. Matagal na naming sinasabi sa iyo na tumigil ka na, kung hindi dahil sa iyong kasakiman sa pera, at patuloy kang nagkamali na nagdulo sa amin sa ganitong sitwasyon. Ngayon, pinagbibintangan mo pa kami, ikaw na walang utang na loob. Ate, nakita mo na kung paano nila ako tratuhin sa bahay. Ganito nila ako binubugbog, huwag kang maniwala sa kanilang sinasabi. Ako ay inosente. Suya Ozu, wala akong kapatid na walang puso tulad mo. Ate, Ako. Nanay, tatay. Tiyo, tiya, kahit hindi kayo perpekto. Tunay ang aming pagmamahal sa iyo, saan ka naman naging tapat sa amin? ate, Suya Ozu, hindi ako karapat dapat maging ate mo. At lalong hindi ka karapat dapat maging kapatid ko. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan natin, hindi na tayo magkikita pa. Ipakulong mo sila. CJ, ate. Buddha, dinala na namin ang tao. Pian, ano ang nangyari? Okay ka lang? Ksiying yan, ano ba ang ginagawa Montag? Ang ating dalawang pamilya ay may ilang dekada ng pagkakaibigan. Hindi mo man lang inalam ang katotohanan bago mo hinuli ang aking anak.
Nasaan ang respeto mo sa aming mga nakatatanda? Bakit hindi mo tanungin ang iyong anak kung ano ang kanyang ginawa? Ano ang ginawa mo? Nanay, wala akong ginawa. Sila. Sila ang nagbintang sa akin. Nanay, Wala kang ginawa. Ikaw ang nagkalat ng chismis, umupa ng mga tao para mangkidnap. At pumatay ng tao, siguradong ikukulong ka. Pian, totoo ba ang kanyang sinasabi? Nanay, wala akong ginawa. Siya ang nagseselos sa akin. At malapit kay Jin yan. Siya ang nagbintang sa akin. Nanay, Diyan yan. Binigyan na kita ng pagkakataon, dalhin ang tao dito. Dalhin dito. Sino ito? Si Jin yan? Bakit mo siya dinala? Ano ang gusto mong patunayan? Diyan yan. Noong nakaraan, si Ranran ay aksidente. Ikaw din ang may kagagawan. Hindi, nagsisinungaling ka. Hindi ko siya kilala. Malinaw ang ebidensya. Ang CCTV ng LT, hindi mo ito matatanggi. Naghihintay na sa kulungan si Sugo Ohua para sa'yo. Pian, aminin mo na. Sabihin mong nadala ka lang ng emosyon. Wala akong kasalanan, si Jin yan. Ayoko lang makita na ginagamit ng babaeng ito ang pagbubuntis niya para takutin ka. Ano ba ang kasalanan ko? Itinuring kitang kapatid at inalagaan, pero ikaw. Gumawa ka ng kasuklam-suklam na bagay. Nagkamali ako sa'yo. Ksiying yan. Dati, ang close natin, bakit nung nag-abroad ako? Nagkagusto ka sa babaeng ito, kasalanan niya lahat. Dapat siyang mamatay. Pian. Jin yan, pasensya na. Ako ang may kasalanan, hindi ko naituro ng maayos ang anak ko. Pero ginawa ito ni Pian. Dahil mahal na mahal ka niya, pakiusap, alalahanin mo ang pinagsamahan natin. Patawarin mo na siya ngayon. Wala na tayong pinagsamahan, galit na lang, dalhin niyo sila. Nandito ako, kasama mo palagi. Ang pamilya, huwag muna kayong lumapit. Sa buong buhay ko, siksijin yan, hindi naniniwala sa Diyos. Pero ngayon, nanalangin ako sa Diyos. Naprotektahan ang aking nananagan at ang aming anak. Naligtas at walang problema. Ran. Mahirap din pala. Nasaan ang bata? Natutulog, tiningnan ko kanina. Ang anak nating babae, kamukha ko, ang lalaki, kamukha mo. Si Jin yan, ang pamilya Xi, siyam na henerasyon, isa lang ang lalaki. Kung hindi mo ako tratuhin ng maayos sa hinaharap, gagawin ko tulad ng sinasabi sa kasaysayan. Gamitin ang hari para utusan ang mga prinsipe, dalhin niyo silang lahat. Sa hinaharap. Ikaw na ang buhay ko. Dumating na ang magandang oras, ang King Yan Studio, opisyal nang bubuksan ngayon. Congratulations, King Ran, ngayon, kaya mo nang mag-isa. Sa hinaharap, sana madami tayong collaboration. Teacher Zeng, idol ko po kayo palagi. Congratulations, Inmestu ang aking asawa. Maligayang pagbubukas. Salamat. Nasaan ang mga bata? Nandito ako. Bakit sila nagbibihis ng ganyan? Parang mga flower girl. Ran. 3 taon na. Sa wakas, nagtapos ka na at nagtayo ng kumpanya. Ang mga anak natin ay marunong nang bumili ng toyo, hindi ba? Hindi mo pa rin ba ako bibigyan ng pangalan? Ran, ang tarantado mong anak. Pero handa na ang Tsi Group bilang dowry. Ang tagal nang naghihintay ang lolo sa iyong saa bilang apo na babae. Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Sige, bibigyan na lang kita ng pangalan ng hindi masyadong gusto.
Tara na, uwi na tayo para magpakasal.